Hello, good day everyone. Once again, Happy Father's Day po sa lahat ng tatay or Happy Father's Day to all father out there. So, i-recap lamang po natin kung how do I make 1%, 60% and 200% profit in my investing. So, like I said on my last time video, that I'm going to recap the Micron, Intel, and the Abgo on how do I make money in last week trading. So, kung mag-start po tayo sa Micron, ito po, nasa screen po natin ngayon ng Micron. Let's look on 1 day time frame. Kung tulad nung nasabi ko po nung last week about what will happen to Micron, if it will bullish or bearish. Yung mga po, nasabi ko nga po na may possibility na mag-bearish po ito. Mag-bullish po ito. So, yeah, tama nga po. Nag-bearish nga po siya. Then afterward, nag-bullish din naman po siya. Check nyo lamang po sa aking mga nagdaang video. So, yun nga po. So, binasihan po natin ang moving average po niya dito na EMA 9 at 21 po siya. Na katulad nga po ng sabi ko po sa inyo na kapag go above sa 9 and 21 po siya, may possibility po siya na mag-uptrend o bullish. But still, you have to check with the resistance and support kasi doon nagkakaroon ng malaking action or reaction ng mga nag-investing. Lalong-lalo na sa mga nag-day trading, swing trading. So, ganun nga po, katulad po niyan. At nung nagsimula ang market nung 15, nung 15 of June, so yun nga po, ang binabasehan ko po yung resistance and support po nung 15. And I also binabasehan ko rin itong mga nagdaang previous days ng resistance at support niya. Like what I said, na kapag nagkakaroon din ng big gap the following day o the following week, kung kailan nag-open yung market, kapag nagkaroon ng big gap ng pataas, so may possibility but not 100% na it will go on our way. So, kailangan pa rin natin maging aware sa magiging resulta kung kayo po ay nagde-day trading. Kasi, ganyan nga, mabilis ang action ng market. May possibility mataas o ngayon, maya bigla ho siyang bababa o magbe-bearish. And then, I also look on the RSI and the MACD. Kung makikita nyo po dito yung VWAP, sumusunod lang mo sa kanyang candle performance. Kasi yung VWAP po ay usually using it sa 1 hour time frame or 15 minutes or 5 minutes time frame po. So, katulad po nito, kung titignan po natin dito sa isang monitor ko po, yan, katulad po nito, MU. Ganyan nga po, nung 15, ito po yung 15,
nagkaroon ng malaking breakout po sa 1 hour time frame. Oh, sorry. Okay, ito po yung 1 hour ko, ito yung 15 minutes time frame ko pa. So, nagkaroon ng malaking breakout. And then, after 1 hour, tumaas po siya sa VWAP. Meron po ditong moving average cross na ito yung 9 and ito yung 21. Mataas po ang 9 kaysa 21 po. Malayo siya dito. So, may possibility na magkaroon mo siya talaga ng bullish po to. Kaya ho yan, nagkaroon ng bullish. Ganun din ho dito, nagkaroon ng overbuying. Pero, nag-below moving average po siya sa volume. Ito, ayan po. Ito po yun. So, kasi napapansin ko rin na pag laging nasa ibaba po ito ng ano, parang ang mga nagte-trader ho, medyo ano pa ho sila, how do you say that, skeptical kung bibili o hindi. Kaya naging mababa lang po ang reaction dito ng candlestick. So, after that, nagkaroon to ng malaking pag-bearish po. So, nag-below moving EMA 9, kaya yan, nag-downtrend. Ganun din dito, nagkaroon ng downtrend at nagkaroon ng overselling. Siguro ito yung mga dati na hong naka-invest sa market pong ito na nag-sell na po sila. So, ganun no din dito sa 15 minutes time frame. Kung nahihirapan po kayo kung anong mangyayari ho dito sa 1 hour time frame at sa day trading, kunin nyo rin po siya sa 15 minutes or 5 minutes time frame po. So, katulad ng sabi ko po nung last video ko, kung anong mangyayari sa Micron, na may possibility nga po siya na probably na bullish po siya. So, nag-bullish nga po siya, but before that things happen, of course, nagkaroon siya ng bearish. So, katulad po dito, sabi ko po kanina, pag nag-start po yung kanyang day trading, yung araw na yun, ito po nagiging basehan ko ng kanyang, pasensya na po, umiyak po yung aking aso. So, yun nga, ito po yung kanyang, sandali lang po. Okay, sorry. Okay, yun nga po, katulad nga ng nasabi ko kanina, ito po yung nagiging aking resistance at ito yung nagiging support. So, lumagpas po siya, pero nag-downtrend din ho siya. So, hindi lahat po ng naiintindihan ko po or ay nagiging how can I say that, na umuugma or nag-aano sa aking pagkakaintindi po, no? Or sometimes it doesn't go on my way.
Katulad doon din dito, nagkaroon po siya ng resistance. So, lumagpas po siya. Nung following day niya, lumagpas po siya. And then, nag-downtrend din po siya. So, kung titignan din po natin, babasehan po natin sa third day niya kung anong mangyayari. Pero kung makikita niyo po sa kanyang RSI, kumunti ka na mag-cross dito sa dilawhong ito. Pero, yun na, nagkaroon nga ng malaking pagbabago. Yun lang aking mga pinagbabasehan eh. Basta parang sinapsychologically ko rin po, psychologically, yung ibang mga nagte-trading kung kailan sila magbabay, kung kailan din sila magsesell. Pero hindi ho natin magagaranti ho, walang 100% kasi we cannot predict the market kung kailan magbubulis o magbeberis. Ang nagiging basehan ko lang po, basta ho itong mga indicator kong ito, yan ho, kapag nagkaroon ng malaking dumikit or umangat or bumaba, nagkakaroon ng malaking reaction ng market po sa 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 market. So, hindi ko siya natutukan dahil tumutok din po ako sa Intel Corporation at sa Abgo. But thankfully, at least kahit o paano, tumubo tayo ng $50 sa market, which is the 1%, 1.10%. So, okay lang ho. At least, binigyan ko siya dito ng time. I give, I've been patience na, pero kung hindi ho, talagang malaki ho ang magiging loss ko. So, yun po, ganun ho. So, thankfully, kahit paano nakabawi tayo or nagkaroon tayo ng maliit na profit. So, kung titignan din naman po natin ganun din sa Intel, yan o, nagkaroon dito ng cross. Pero nung una, yung EMA 9 is below 21. So, nagkaroon dito ng bearish. Nagkaroon dito ng selling. Kung titignan din po natin sa RSI at sa kanyang 21. Below po dito siya sa yellow. So, may possibility na mag-downtrend do siya. Downtrend din ho siya. May resistance ho dito. Yung resistance niya dito, nalagpasan niya po. Pero nag-downtrend din ho siya. Dahil may support ho dito. Support din ho doon. Yung, kung nag-support ho dito, siyempre, aangat ho siya. At may resistance din dito ito, bababa din po siya. Ganun lang po yan eh. Parang nagre-resist po siya. Pag ni-resist niya po, tendency magbabounce. Pero kung nakaya niyo po yung resistance, aangat po siya. Pero dahil nga yung EMA 9 at yung 21 po ay nagkaroon ng close, lumapit po siya, nagkaroon ng close to each other hanggang siya makamit niya yung kanyang moving average cross niya po. Kaya nagkaroon no dito ng buying. Yan, nakikita niyo po dito. Sa 1 day time frame niya, nung mga nagdaang previous days niya po, puro ho nag-selling. So, tendency, anong iisipin po natin? Tatlong araw na to siguro at the third day niya po o fourth day niya po magkakaroon ng malaking big changes. Yun, nagkaroon nga siya ng big changes. Ganun din ako, titignan din po natin siya sa
1 hour and 15 time frame ko po dito sa aking isang monitor ko, monitor 3 ko. Yan. Yan po. So, as usual, ganun din ang aking ginawa. Kapag lang nahihirapan ako dito, gusto kong malaman ko anong mangyayari in 1 hour, titingin po tayo dito sa 1 hour. So, same scenario. Kung anong ginagawa ko po sa 1 hour, ganun din ang gagawin ko po sa 1 day, ganun din ang gagawin ko sa 1 hour and 15 time frame po. So, nagkakaroon lang po ng parang na-advance ko lamang po kung anong mangyayari po sa within 1 hour. At kung hindi pa rin tayo sigurado dito sa 1 hour time frame po, tingnan natin sa 15 minutes time frame. So, yun po. Kaya, I'm happily to say na nagkaroon tayo dito ng 201% profit po na 785. So, same thing with the Abgo. Yung Abgo niya po sa 1 day, nasa 15 pa tayo. Okay, sa 1 day niya po, yan ho, yan. So, makikita natin. Tsaka ito, makikita nyo rin po yan. Yung MACD. Kapag alam mo natin, ano yan, malakas po ang tendency niya na pagbaba, downtrend. Pero pag alam natin, unti-unti na siyang, at naging kulay, yan na po, yung kulay na yan, at lumiliit na po yung ano niya. So may possibility na pabalik naman po siya. Yan, nakita nyo, cross, bumaba po sa 9 at sa 21, so downtrend do siya. Nag-downtrend do siya sa parting ito. Ano, nagkaroon ng selling, yan. Yan ang dito. Ito po yung nasabi ko kanina. Sa 3 days, ano niya. Ganun din sa nangyari sa Intel at sa Microunion. So, yun po. Ganun din, no? Kung titignan niyo po siya sa kanyang time frame na yung Abgo po, yan. Yung kanyang 1 hour at yung 15 minutes time frame po. So, disclaimer lamang po, no? Hindi po ako financial guru, advisor. Sinishare ko lamang po kung yung munti kong naiintindihan. Kasi nga ho, as what I said all the time na nagiging familiar po ako sa takbo ng mga candle, sa mga indicator, but it's not 100% accurate. We still have to check the company profile niya po, yung history, tulad po nito, papakita ko po sa inyo, katulad po nitong Abgo. So, titingnan po natin yung kanyang financial history at yung kanyang mga revenue, profit conversation. Ito na yung pagdating mo sa kanyang mga katulad din yung financial, ano niya, kung malaki ba ang kanilang debt, yan, katulad po nito, debt. Yung cash flow nila at yung magiging cash equivalent din nila sa annually and quarterly. So, we still have to analyze it, research on how their company run para maging karagdagan sa research natin on how we will trade sa isang stocks. Kaya, yan nga po, as what I said po, this is only what I understand na about investing. Hindi po ako ganun pagaling. Not expert with regarding investing. Do your own research, study, and then
mag-plan po kayo bago tayo mag-trade, bago tayo mag-execute kung saan tayo bibili, kung saan tayo, anong days, anong time tayo mag-execute ng isang stocks. Kung kaya po ba natin na at alam po natin emotionally kung kaya ba nating matalo or ma ma mawala yung ating ininvest kasi not all the time the market will go on our way. So, yun po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hopefully, meron mo kayong naintindihan kahit na kaunti sa aking nalalaman. At paki-like and share na lamang din po. And please do subscribe on my channel. So hanggang sa muli, maraming salamat po. See you next time.